Ang sangayon sa iyong request, Daniel chapter 2 verse 44 at 45. Yan ang gusto mong linawin, di ba? Yes bro, yan po ang gusto kong linawin natin ngayon para mapag-aralan natin at hindi lang para sa akin, para hindi naman sa mga viewers ngayon. So, ibibigay ko ang mga punto, idea, stand ng kanayong official stand sa iyo. Ayan. So, yung mga punto dyan, madali lang naman yan maintindihan. Ang magiging batayan ko niyan, sinabi ko na sa iyo na ang magiging batayan ko niyan, Bible inspired prophecy. Bakit? Kasi nga, kung gagamit tayo ng shepherd's rod, hindi naman naniniwala ang iba. Pero, madali naman siyang sundan. Kung nagbabasa tayo ng shepherd's rod, madali siyang sundan. Pupunta ka lang doon sa mga topic niya. May mga topical doon. Halimbawa, madali naman siya, may index naman doon. Madali mo siyang makita. Dahil may index doon, specific na topic. Pagpupunta ka sa TG, ayan, nando doon. Nasa simbolikod. Pero doon sa TG, kung gusto mo ng topical, doon ka sa sa TG or sa mga track, sapagkat ang simbolikod kasi, ano kasi yan, parang letters yan, every year merong simbolikod. So, kung gusto mo ng kung gusto mo ng topical, doon ka pupunta sa mga tracks at mga TG. Yan. So, gusto ko ipaliwanag sa iyo, Brad, dahil naniniwala ka naman ng Bible at Spirit Prophecy, para meron kang comparison, ano yung sinasabi ng Spirit of Prophecy? At ano din yung ginatawag na understanding ng Seventh-day Adventist para makuha natin ang punto, di ba? So, sa sa hindi pa tayo magsimula, ano ang idea mo? Ano ang masasabi mo para malaman ko ang gusto mo? Sa ngayon, gusto kong makuha yung tinatawag kasi na curious kasi ako kung paano naging events o kabahagi ng events yung premillennial kingdom. Kasi alam naman natin na when it comes of eschatology, meron talagang pag-aaral ng Adventist, IMS, Islam, even the home churches na magkaparehas, di ba? In the Adventist community. That's why, kapag isip-isipan ko sa sarili ko na why not mag-undergo tayo ng tinatawag natin in a formal way para makuha natin yung point kung paano nagkakaroon ang premillennial kingdom sa kanila using the Bible and the Spirit. Okay, kuha. So, doon sa nagkakaisa tayo, doon sa mga part na nagkakaisa tayo, hindi na natin pag-uusapan yon. Halimbawa, second coming, kakaisa tayo doon eh. Ang Daniel 2, ang fulfillment ng Daniel 2, ang second coming. Pero, hindi lang second coming ang event sa Daniel 2. Kasi ang Daniel 2, ang second coming, event yan eh. So, hindi lang naman second coming ang event. Marami pang event. So, doon tayo nagkakaisa sa second coming. Kaya, ang understanding din ng majority, ang Daniel 2, nandyan yung second coming. Okay sa yun, di ba? Okay. Sa 70 Adventist, sa ISDARM, sa IMS, nagkakaisa tayo na yung Daniel 2, ando doon yung second coming, di ba? So doon natin, ang ating pag-aaralan, yung hindi natin pinagkakaisahan. Halimbawa, yung sinasabi mo na premillennial ba? Yung mga premillennial, yan, dyan tayo iikot yung ating pag-aaral kasi masasayang yung oras natin kung i-discuss pa natin yung mga bagay na pinagkakaisahan natin. Di ba? So doon na tayo lockdown na tayo doon sa mga bagay na medyo hindi natin hindi tayo nagkakaintindihan. Okay? Okay ba yun? Okay. So, dito tayo sa gaya ng hiniling mo, ako nagpuyat ako kagabi hanggang alas
hanggang madaling araw, hanggang alas 2 para matapos yung mga gawain ko. At gumising din ako ng alas 3 para doon sa Pamalandong sa Kabuntagon, Cebu. At para lang matuloy yung ating usapan na mag-share ng stand. So dito, sa hindi pa tayo dadako doon sa ating prayer, gusto ko na basahin ang nakasulat sa Prophet and Kings, page 505, paragraph 1. Gusto ko muna itong basahin bago tayo manalangin. Sa 505, paragraph 1 ng Prophet and Kings, sabi rito, the symbolic representation by which God had revealed the king in people, his purpose for the nations of the earth, was now to be made to serve for the glorification of human power. Daniel's interpretation was to be rejected and forgotten. Truth was to be misinterpreted and misapplied. The symbol design of heaven to unfold the minds of men, important events of the future. So, yun yung ating pag-aaralan ngayon, mga important events of the future was to be used to hinder the spread of the knowledge that God desired the world to receive. So, yung pala yung gusto ng Diyos na ma-spread ang knowledge tungkol sa Daniel chapter 2. Subalit ito hinahadlangan, no, na ang gusto ng Diyos ang katotohanan na ito ma-receive ng sanlibutan. Ang problema nga lang, Daniel's interpretation was to be rejected and forgotten, truth to be misinterpreted and misapplied. So, dito natin malalaman kung sino ang naka-reject, sino ang nakalimot sa katotohanan na ito ay na-misinterpret at na-misapply. So, may misapply lang to pag hindi natin alam ang tinatawag na biblical interpretation o yung rules of interpretation o itatawag na time and place must be considered. So, sa ating pagpapatuloy, sa hindi pa tayo magpatuloy pala, at tayo muna, atin muna ang buksan sa pamagitan ng pananalangin. Sige. Nanalangin tayo. Dakila, makapangyarihang Diyos, kami ay natutuwa sa oras na ito na inyong ipinagkaloob sa amin ni Brother Ian J. ang pagkakataon na kami makapag-aral sa iyong mga banal na salita. Panginoon, pahintulutan mo na ang mga bagay na ito na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat puso, isipan, bigla ng kalinawan, ang kaalaman ng sangkalangitan ang siyang sumaamin upang aming pag-aaralan ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig. Salamat sa pagbigay ng kaalaman na makalangit. Salamat sa lahat sa pangalan ng aming Panginoon, aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay. So, iningatan ko dito yung aking internet. Baka bigla ko masagi. Okay. Okay. Tayo. So, dito tayo sa ating pag-uusapan sa Daniel chapter 2, verse 44. So, una, Mag-mute lang ako. Mag-mute lang ako. Makikinig lang ako sa iyo. Mag-mute ako. Sige, sige. Okay. Sa Daniel 2, verse 28, tayo ay nagkakaisa na ang Daniel 2, verse 28 tumutukoy sa end of time. Tumutukoy yan sa ating panahon. No? Kasi ang end of time, time of the end, I mean, yung latter days o huling panahon na sa ating panahon. Hindi yan tumutukoy sa rules of interpretation, diyan tumutukoy sa panahon na hindi pa dumating, no?
nakasentro yan sa present, no? Sa ating panahon. Hindi man natin ma-apply yan na hindi pa man dumating ang panahon. So, sa ating panahon ang last days. So, iba yung end of time, iba yung time of the end. Okay. So, dito tayo. Ang Daniel 2 verse 28, ang pinag-uusapan dyan na ang panaginip ni Nabucodonosor mangyayari sa huling kapanahunan o sa huling araw sa Daniel chapter 2 verse 28. Kung babasahin din natin ang Testimonies volume 1 page 360 paragraph 3, our position in the image of Nabucodonosor is represented by the tooth. So nandun na tayo sa paa, sa 10 daliri ng paa ang ating kalagayan. So nandun na tayo sa paa, sa huling yugto ng image sa Daniel 2. Ngayon, dito tayo sa 44. Gusto ko na mag-direct tayo sa 44. Ang ating pag-aaral tungkol sa Daniel chapter 2, 44, 45. Tapos pag-aralan natin yung ginatawag na premillennial kingdom, yung gusto mong malaman. Okay. So dito tayo sa 44. Kailangan para na maintindihan natin ang verse 44, kailangan makuha natin ang background ng kinatawag na official stand ng Seventh-day Adventist kahit sa kasaysayan ano yung mga official stand. Natin ha? Verse 44 ng Daniel 2. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niyaoy iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Okay. Ano ang sinabi? Sa kaarawan ng mga haring yaon. Pag sinabi na ang kaarawan ng mga haring yaon, tumutukoy siya sa 10 mga daliri sa paa. Ano ang tinutukoy sa larawan ni yaon? At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ang tinutukoy ang imahe sa Daniel chapter 2, yung great image. Nang sabi doon, sa araw na yon, mayroon pang mga maghahari. Kasi sinasabi, sa araw sa mga kaharian na yaon. At sa mga kaarawan sa mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Punto. Unang punto ko sa iyo, Brother J. Ayan, J. Ang Panginoon, hindi siya maglalagay sa langit ng kaharian kasi wala pa ang creation, meron ng langit, meron ng trono. Oo. Kasi ang common understanding ng marami, ang Diyos daw, maglalagay daw ng kaharian doon sa langit. Paano ka makapaglagay ng kaharian? Wala pa nga ang creation. Naghahari na ang Diyos. Saan siya maglalagay? Kasi sabi rito, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Saan niya ilalagay ang kaharian? Doon ba sa langit? O dito sa lupa? Siyempre, sa madaling salita, hindi man ang Diyos, hindi maglalagay ng hari doon sa langit. Kasi dati nang may hari, may kaharian doon sa langit. Ang sagot, saan siya maglalagay ng kaharian? Dito sa lupa. Ano ang purpose? Sabi rito, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito. So ang purpose ng Diyos sa langit, ang Diyos na makalangit, maglalagay siya ng isang kaharian. Ang purpose, pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito. Anong kaharian? Kaharian sa lupa. Oo. Unang punto, ang Diyos magtatatag ng kaharian hindi sa langit kundi sa lupa, sapagkat wala pa ang creation, Brother Ayan. Nandun na ang trono ng Diyos, nandun na sa langit. Meron na siyang kaharian. Oh. So, common sense mga
mga kapatid, na ang pagtatatag ng Diyos ng kaharian, hindi nga yon sa langit. Dito nga sa lupa. Ikalawang punto, sa kanyang pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito. Anong tinutukoy na kaharian? Yung sa daliri ng paa. Oo. Yung sinasabi ng Volume 1, 360, Paragraph 3, our position in the image of Nebuchadnezzar is represented by the tooth. So, yung mga hari na nag-exist. Ngayon, pangatlong punto, sa 44, pangatlong punto, ano ang mauuna? Kasi sinasabi ng common understanding ng majority, ito daw, Daniel 2:44, ito daw yung second coming. Okay. Pangatlong punto. Ulitin ko, unang punto, ang Diyos na tagalangit, magtatatag ng kaharian hindi sa langit, kundi sa lupa. Pangalawang puntos, pagpuputol-putulin at lilipulin niya lahat ng kaharian sa sanlibutan. Pangatlong punto, sa 44, sapagkat ang common understanding ng majority, ito daw ay tinatawag na second coming. Ngayon, tanong, meron pa bang maghahari? Meron pa bang kaharian sa second coming? Ano ba ang mauuna? 7 last plagues or second coming? Ang sagot, ang mauuna, sang-ayon sa official stand ng Seventh-day Adventist, ang mauuna, kapatid, ay 7 last plagues. Okay. So, tingnan natin, anong event ang 7 last plagues? Sa 7 last plagues, nandyan yung tatawag na napakalakas na lindol na hindi pa nangyari mula nang magkaroon ng bansa. Yung lindol na yan, ang mga bundok mapapatag. Okay. Sang-ayon yan sa Revelation chapter 16, kahit magsimula ka ng 18 to 19 to 20, na ang sabi dyan, mangyayari ang napakalakas na lindol na ang mga bundok ay magiging patag. Mawawala ang mga bundok. So, ngayon, dahil sa 7 last plagues, ang tanong, sa second coming, meron pa bang maghahari? Pag sinabing maghahari, merong trono, merong kaharian, merong subject. So, malinaw, sa second coming, kapatid, wala na talagang building dyan, wala na maghahari kasi doon pa lang sa 7 last plagues, doon pa lang sa napakalakas na lindol, wala nang matitirang mga kaharian. Pero ano ba ang sinasabi ng verse 44? Sa mga kaarawan, sa mga haring yaon, ibig sabihin, meron pang nag-i-exist na mga hari, ang Diyos sa langit, magtatatag ng kaharian na hindi magigiba kailanman. Ang purpose, pagpuputol-putulin, lilipulin ang lahat ng kahariang ito. Anong kaharian ang binabanggit? Kaharian sa langit, kaharian dito sa mundo. Bakit? Ang mga kaharian sa mundo, meron yan siyang mga prinsipyo. Meron yan siyang mga prinsipyo na ang karamihan hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So, yung ikatatlong punto, no? Ang ikatlong punto, hindi itong verse 44 ay second coming, sapagkat sa second coming, mga kapatid, wala nang nag-i-exist na kaharian. Okay, Brad? Naputol ka, Brad?
Antayin natin si Brother Ian J. Ayan. May. Nawala ka, Brad. Nawala. Oh. Okay. So, sa verse 44, ini-explain natin yung mga stand, yung events sang-ayon sa official stand ng Seventh-day Adventist na ang 44, meron 3 punto na ibinigay ko kanina. Kung narinig mo yon, unang punto, ang pagtatatag ng Diyos ng kaharian hindi sa langit, sapagkat sa langit meron ng trono, meron ng kaharian, wala pa ang creation, meron na ang Diyos naghahari na doon. So ibig sabihin, hindi siya doon magtatatag. Dito siya magtatatag sa lupa. Pangalawang puntos, ang pinaka-purpose ng pagtatag ng Panginoon sa lupa ng isang kaharian para pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian. Pangatlong puntos, ang 44, hindi pa ito ang second coming, sapagkat ang punto, mayroong pang mga hari na nag-i-exist, sapagkat sa second coming, mauuna ang 7 last plagues. Sa 7 last plagues, masisira na ang mga kaharian. Wala nang nakatayong kaharian. Hindi ka pwedeng maghari na walang kaharian. Hindi pwedeng may trono, walang kingdom, walang subject sa kingdom. So, sa panahon ng 7 last plagues, lahat ng kaharian, bagsak na yan. Pero merong mga naghahari, merong mga hari na wala na talagang kaharian, pero hindi na siya matatawag na hari. So, sa 7 last plagues pa lang, wala na yung mga kingdom. Sa second coming, wala nang nakatayong kingdom. Kasi nasira na siya sa 7 last plagues pa lang. So, anong kahulugan ng Daniel chapter 2 verse 44? Ang punto, sa kaarawan sa mga haring yaon, ang Diyos sa langit magtatatag ng kaharian. Ang purpose, puputol-putulin at lilipulin ang lahat ng kaharian. So, ibig sabihin, ang pagtatayo ng Diyos ng kaharian, hindi sa second coming lang, hindi sa second coming. Sa second coming, sit up na. Pag word na sitting up o sit up, mga Brad, hindi yan nakakuha na sit up na. Yan ang punto dyan. Kailan mag-sit? Sit up. In the days of this king shall the God of heaven sit up a kingdom. So, ang purpose sa pag-sit up sa kingdom, dito sa lupa, kasi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Kasi kung doon magtayo sa langit, nadoble na ang kaharian doon. Dalawa na ang kaharian ng Diyos. So, hindi yon. Hindi yon. Out of context yun. Walang rules of interpretation yon. Ngayon, ang ikatatlong punto, hindi pa ito ang second coming, sapagkat mayroong pang mga nag-i-exist ng mga kaharian at tinutukoy ng talata na yung larawan sa Daniel 2 na tumutukoy sa paa, our present world, sang-ayon sa volume 1, 360, paragraph 1. So, ano tayo? Okay. So, sinabi ko na sa iyo kanina, doon tayo sa mga bagay na hindi natin pinagkakaisahan. So, ang tanong, kailan itatayo ang kaharian? In the days of this king. So, ang tanong, kailan itatayo? Sa kaarawan sa mga haring yaon. Hindi pa yon second coming, kasi meron pang mga naghahari. Gaya ng aking pinaliwanag,
Kaya na aking pinaliwanag na sa second coming wala na pong mga kaharian doon dahil sa 7 last plagues pa lang nangatumba na, nangasira na. Pati ang mga hari hindi na wala na sa kanilang mga trono. Ngayon, kasi sapagkat napakalakas na lindol. Okay, ang tanong, kailan mangyayari ang Daniel 2:44? Ang sabi sa Daniel 2:28, kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ngunit may isang Diyos sa langit na nagpapahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. So binasa na natin yan, no? Mangyari sa huling araw, pero hindi sinasabi na second coming. Ang Daniel 2:44, mayroong pagtatag ng gikanharian. Sa second coming, hindi na po yan itatatag. Tatag na po yan. Ibababa na lang yan. Kapatid na Ayan J. Hindi na siya magtatatag sa second coming. Ang second coming, hindi na siya magtatatag kasi tatag na sa second coming. Wala nang pag-sitting up. Yan po ang kailangan natin malaman sa rules of interpretation. Ang second coming, event na lang siya. Hindi na siya magtatatag kasi natatag na. Pero dito sa Daniel 2:44, ang Diyos maglalagay o magtatatag pa lang siya. So, yun ang isa sa ikaapat na mga punto na ating pag-aaralan. So, ang Daniel 2:44, mangyayari siya sa uling araw. Hindi sinabi na second coming. No? Okay. Bakit? Dahil sinabi diyan na hindi magkakaisa ang bakal at sa panahon na yan, hindi magkakaisa ang bakal at ang lupang luto. Sa second coming, wala nang pagkakakuan. Buwag na lahat. Okay. Sa second coming, ihihiwalay na ng Diyos ang tinatawag na pansirang damo, ihiwalay niya na ang kambing at tupa. Dyan sa volume 1, 360, paragraph 3, hindi pa nga magkasang-ayon ang mga bansa. Paano natin i-apply sa second coming na may nag-i-exist pa na mga kaharian? Sa second coming, separate na ang tupa at ang kambing, at sa second coming, sit up na ang kingdom. So hindi natin ma-apply ang Daniel 2:44 sa second coming. So kailangan i-consider natin ang time and place. Okay. So dito tayo sa pasok na tayo doon sa kingdom. Yung kingdom na itatayo ng Diyos, ang Diyos nagtayo, doon sa anong kaharian yon, no? Gusto ko mabuksan sa ating patuloy na pag-aaral yung sinasabi mo, yung request mo na premillennial kingdom. So papasok na tayo doon kasi pag sinabing premillennial kingdom, ang Diyos magtatatag ng kingdom before Christ coming. So, una, ang punto ko sa iyo, Ayan J, na itong itatatag ng Diyos na kingdom, nasisira sa lahat ng kaharian sa mundo, pagpuputol-putulin at lilipulin, ito nga kaharian, matatatag to before second coming. Okay. Yun ang papatunayan ko sa iyo. Ngayon, dito tayo sa Acts 15. Acts 15 verse 15 hanggang sa 17. So tingnan natin ang Acts 15. Sa Tagalog, sa Acts o buhat 15 versikulo 15 hantod sa 17 mao ni ang naggingon. At dito ay nagsasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Punto. Dito nagsasang-ayunan o nasasang-ayon ang mga sulat ng mga propeta. Ibig sabihin, hindi nagkasumpaki, hindi nagkakontradict ang mga salita ng mga propeta. Sa anong paraan na yung mga salita ng mga propeta hindi nagkakontradict? Verse 16. Ano ba 'yon na nagsang-ayon man ang mga propeta? Verse 16. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak
at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo. Permado ito ng Panginoon. Sinulat ni Apostol Pablo na sa 15, sa 15, nagsasang-ayunan. Oo, sang-ayon ang mga propeta sa mga sulat nila. Ano yun? Sa verse 16, ako'y babalik at muli. Pag word na muli, yung Kingdom of David, bumagsak man yun. O, sa unang pagkakataon, ang word nga paggamit, at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David. Sino magtatayo? Ang Diyos na nabagsak, at muli kung itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo. Sino magtatayo? Hindi mga David yan. Ang Diyos ang magtatayo. 17. Kasi ang iniisip nila na ito daw, doon na to sa new earth. Sige daw, patunayan natin. 17. Upang hanapin ng mga nalabi sa mga tao ang Panginoon. Sino maghanap? Yung mga nalabi sa mga tao, hanapin nila ang Panginoon. At ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan, sa 17. Ngayon, tanong, doon ba sa New Earth, meron pa bang mga hintil doon? Wala na, kapatid, kasi lahat doon magiging isa na lang. Isa na lang na hindi na ayaw ng Diyos ng mixed multitude. Kasi particular siya doon sa mga tinatawag na lahi. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon pag-uwi doon, gusto niya na sa first Exodo, gusto niya mga Hudyo lang. Nagkamali man kay nag-asawa man ang mga Jews ng mga Egyptian. So pagdating doon, nagkalitsi-litsi. So gusto ng Panginoon na pagdating sa isa na lang ang bansa. So ibig sabihin, doon sa talata na to, mayroon pang hindi ito apply sa New Earth sapagkat ang lahat ng mga hintil. So mayroon pang mga hintil na ililigtas. So diyan nagkasang-ayon ang mga sulat ng mga propeta. Hindi sila nagkakakontradict diyan sa pagtayo ng kaharian ni David. Ano pa? Punta tayo sa Old Testament, sa Amos. As mamaya, babasahin natin kung nakaprapisi ba ito. Punta tayo sa Amos 9, kasi binasa natin Acts 15:15 to 17. Punta tayo sa Amos 9, kahit magsimula tayo sa 11 hantod sa 13. Pwede nga yan basahin ng hanggang dulo. Pero dahil limitado ang oras, mag-umpisa lang ako sa versikulo 11, tapos 11, 12, tapos 13. Tapos tingnan natin kung ano ang anong event ito. Tingnan natin. Amos 9. Amos 9, mag-umpisa tayo sa versikulo 11, 12, hantod sa 13. Okay. Amos 11. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal. Nabuwal lang una. Sa araw na yon, future, ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo gaya sa mga araw ng una. Siyempre, kung Bible student tayo, madaling maintindihan na yung unang pagkasira ng Kingdom of David, ang sinabi rito sa prophecy na itatayo niya gaya ng pagtayo niya nung una. So, ibig sabihin, ikalawang pagtayo ng kaharian ni David. Hindi natin to pwedeng malalis. Hindi natin ma-question ang Bible kung maintindihan natin. Dahil sinabi rito, ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon
at aking itatayo gaya ng mga araw ng una. Hindi ito pwedeng ma-refute. Sino ba magtatayo? Pag i-refute ng tao ito, ang Panginoon ang nagpirma. Aking itatayo gaya ng una. Ang Diyos ang magtatayo. 13 at 12. 12. Upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom. At ang lahat ng mga bansa sa lahat ng mga at ang lahat na bansa sa mga tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon. So ang sabi niya, magiging pag-aari ng Panginoon. Titipunin yun lahat ng mga bansa na tumatawag sa kanyang pangalan. So sang-ayon sa Acts, Acts 15 versikulo 15, 16 ug 17. 13 na tayo, verse 13. Sundan mo na lang, bro, kung meron kang Bible dyan para makuha mo yung punto. 13, verse 13. Amos 9, versikulo 13. Narito ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aabutan ng mga araro ang mag-aani at ang mamimisa ng ubas ang nagtatanim ng binhi, at ang mga bundok ay papatak ng matamis na alak, at ang lahat ng burol ay mga tutunaw. So, dito tayo sa punto. Aabutan ng mga nag-aararo ang mga nag-aani. Yung iba nag-aani, pero yung sila nag-aararo, maabutan ng mga nag-aararo. At yung mga namimisa ng ubas, maabutan ng mga nagtatanim ng binhi ng ubas. So ano ba ibig sabihin nito? No? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ating tingnan, anong event ba ito? Anong event ba na yung pagtatayo ng kaharian ni David, ang tabernakulo ni David, itatayo muli, tapos aabutan ng mga nag-aararo, ang mga nag-aani, yung namimisa ng ubas, aabutan ng mga nagtatanim. Anong event ba ito sa Spirit of Prophecy? Basahin natin ang book 2 ng Selected Messages, page 16, paragraph 1. Anong event ito? Amos chapter 9. 9, magsimula ka sa 11 hanggang sa 13. Sige. Lista mo na lang para mabilis tayo. Anong event ito? Itong sinasabi rito na muling itatayo ang tabernakulo ni David na nabuwal, at sabi niya, uunahan ng mga mag-aararo ang mga mag-aani, at ang namimisa ng ubas, uunahan ng mga nagtatanim ng binhi. Tingnan natin ang komentary sa Spirit of Prophecy, dito mabasa sa volume book 2 ng Selected Messages, page 16, paragraph 1. Tingnan po natin, ha. Anong event ito? Sabi dito, but I speak not my own words. Anong sabi ni Sister White? Hindi ako nagsasalita ng aking sariling mga salita. When I say that God's Spirit will pass by those who have had their day of test and opportunity, but who have not distinguished the voice of God or appreciated the moving of His Spirit. Then thousands in the 11th hour will see and acknowledge the truth. Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the trader of grapes him that soweth seed. Amos, kinote niya, Amos 9:13. 2 SM 16, paragraph 2. Paragraph 3. These conversions of truth will be made with a rapidity that will surprise the church, and God's name alone will be glorified. So, ang event pala ng Amos 9:11 hanggang sa katapusan, at Acts 15, verse 15 hanggang sa 17, ito pala na event ay tinatawag na loud cry ng 11th hour laborers. Kailan ba mangyayari yon?
So ibig sabihin, ang pagtayo ng tabernakulo ni David mangyari sa huling araw na itong panahon na to, ito yung loud cry sang-ayon sa mabasa. Okay. So, patuloy. So, pinatunayan natin dito ng Acts chapter 15 at yung Amos chapter 9, ang fulfillment niyan ay sa panahon ng loud cry na ang 11-hour laborers ay pupunta na sa tinatawag na lahat ng mga bansa. Okay, dito tayo sa isa pang sinasabi ng Biblia. Punta ka sa Hosea chapter 3 verse 4 at verse 5. Hosea chapter 3 verse 4 at verse 5. Ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsisitahang maraming araw na walang hari, at walang prinsipe, at walang hain, at walang haligi, at walang ipod o mga tirap. Verse 5. Hosea chapter 3 verse 5. Pagkatapos ay manunumbalik ang mga anak ni Israel at hahanapin ang Panginoon nilang Diyos at si David na kanilang hari, at magsisiparitong may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Hindi po ito marirepute. Hindi ito marirepute dahil ang rules of interpretation, ang opposite ng yes, no talaga. Ang opposite ng no, yes talaga. Oo. Pag sinabing yes, sabi ng Mateo, ay hindi mo na pwedeng interpret yan ng no. So dito, ano ang sabi? Maraming panahon na ang Israel walang hari. Pagkatapos ay manunumbalik ang mga anak ni Israel. Pag sinabing word manunumbalik, galing sila sa kanilang bansa, sa Middle East, galing sila doon sa Canaan, na naging Palestine, tapos na-scattered abroad sila, sang-ayon sa James chapter 1 verse 1, kinukumusta ni Santiago ang 12 lipi ni Israel na scattered abroad, James 1:1. Ngayon, ang sabi rito, pagkatapos na maraming araw na ang Israel walang hari, ay hahanapin ang Panginoon nilang Diyos. Hahanapin nila una ang Panginoon na kanilang Diyos at si David na kanilang hari. Nako, kailan? At magsisiparitong may takot sa Panginoon at sa kanyang kabutihan sa mga huling araw. Kailan mangyari na hanapin ng mga bayan ng Diyos ang kanilang Diyos? Hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos at si David na kanilang hari. Oo. Si David na kanilang hari. So, kailan ito mangyayari? Sa mga huling araw. So, yan po mga kapatid. So, mabasa ba natin, kasi ang Bible mas mataas siya kaysa Spirit of Prophecy. Pero atin pa rin basahin pa rin sa Spirit of Prophecy kung totoo nga ba, mabasa nga ba na ito mangyayari doon sa hinaharap, kasi sinabi doon, hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos at si David na kanilang hari. So, basahin natin ang Prophet and Kings, page 298, paragraph 1. Brother Ayan J, kung naririnig mo pa. Okay. Nasundan mo? Okay. Basahin natin ang komentary ng Amos 9 at Hosea chapter 3. Sang-ayon sa Prophet and Kings 298, paragraph 1, the prophecies of judgment delivered by Amos and Hosea were accompanied by predictions of future glory. Bakit? Ang pinag-aaralan po natin dito ay ang Kingdom of Glory. Sapagkat ang kingdom, dalawa lang naman ang kingdom, yung Kingdom of Grace and the Kingdom of Glory. So ito palang binabanggit sa Amos 9 o sa Hosea chapter 3
the prophecies of judgment delivered by Amos and Hosea were accompanied by predictions of future glory. Oo. Sabi rito, the 10 tribes, the long rebellion and impenitent was no promise of complete restoration. Ito pala yung restoration na to, doon sa unang kingdom ni David, i-restore niya yon sang-ayon sa Amos. Sabi rito, the prophecies of judgment delivered by Amos and Hosea were accompanied by predictions of future glory. To the 10 tribes, long rebellious and impenitent, was no promise. Wala palang promise doon sa kanila. Ang mga long rebellious, mga hindi tumatanggap, ayaw maniwala, walang pagsisisi, was given no promise of complete restoration to their former power in Palestine until the end of time. Until the end of time. So, yun yung sinabi. But before Hosea was given a prophecy that set before them the privilege of having a part in the final restoration that is to be made to the people of God at the close of earth's history. Afterward, sabi rito, afterward the prophet continued, shall the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king, and shall the fear of the Lord in His goodness in the latter days. So malinaw yan, kapatid. Hindi yan marirepute na kailangan ang pag-repute kasi ng talata, ang pag-repute to refute an error is to present the truth. Kailangan meron tayong mas matibay na passages na sumisira doon. Hindi naman sisira doon sa kundi maa-align ang official stand. So dito tayo. So patuloy. In symbolic language, Hosea set before the 10 tribes God's plan of restoring every penitent soul who would unite with His church on earth, the blessings granted Israel in the days of their loyalty to Him in the promised land. Minsan nga, nagiging katatawanan na lang dahil ang binanggit ng Panginoon, promised land. Tapos sasabihin ng iba, tama din naman kasi ang promised land noon o Canaan, ngayon, Palestine naman yan. Pero ang binabanggit kasi ng prophecy, all the territory of Canaan. Ang Canaan noon, napalitan na yan ngayon ng Palestine. So kasama ang Palestine doon sa all territory of Canaan. Kaya nga, minsan ginagamit sa iba na mga opposer na pupunta sila sa Palestina. Ganyan. Pero ang binabanggit din kanina, para maging klaro, una binanggit sa paragraph 1, Palestine. Pagdating na dito sa baba, binanggit ang tinawag na promised land. So ang promised land pala nandun sa Palestine. Tapos kung ating basahin ang Soponias 2:5, ang Canaan mo nandiyan, yan yung naging Palestine ngayon. Okay. So dito tayo. Balikan natin ang Old Testament. Ano ang sinasabi sa Old Testament? Sa libro ni Isaias, narinig mo pa ako, Brother Jay? Okay. So, punta tayo sa libro ni Isaias kasi kanina, nagkakasang-ayon ang mga salita ng mga propeta. Yung mga sulat ng propeta, nagkakasang-ayon, walang contradiction. So, dito tayo sa aklat ni Isaias. Sabi rito, mayroong prophecy dito sa aklat ni Isaias, ganitong pagkasabi, Isaias 9. Isaias 9, versikulo 6. Yan lang Isaias 9, kapitulo 6. Ito yung hula sa libro ni Isaias. Ang mga Hudyo sa panahon na to, ini-expect na nila, Brother Ayan, na pagdating ng Bisaya, itatayo na ni Kristo ng Mesiyas
ang tabernakulo ni David. Ini-expect na nila yon. Tingnan mo. Sa verse 6 ng Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6, sabi rito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo sa kapayapaan. Verse 7. Tingnan po ang punto. Verse 7. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wagas sa luklukan ni David. Verse 7 yan, bro. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at sa katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ang gagawa? Sino ang magtatayo ng trono ni David sa ikalawa na pagkakataon? Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ano? Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian. So, ibig sabihin, ang kaharian, meron siyang luklukan. Ang luklukan, hindi yan si Paris kaharian. So, ang trono nandun sa kaharian, sa loob ng kaharian, ang trono. Kaninong trono? Sa throne of David. Sige. Sige. Sige, sige. 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 O sa may clarification ni mo niha. Oo. Yan yun. Oo. Yan yun. Kasi tingnan mo ha. Una, naniniwala ka na may kaharian si David ng una. Di ba? Oo. Oo. Pero ang word na ginamit dito, kahit sa Acts 15, itatayo ko muli ang tabernakulo ni David. Itatayo ko muli ang nabuwal. So dito, kailan? Sino magtatayo? Ang Panginoon. Ngayon pinatunayan natin na ito'y pala'y mangyari sa huling araw sang-ayon sa Prophet in Kings 298. Binasa ko na yon. Ay, hindi. Para yan sa lahat ng naniniwala. Hindi sa lahat ng tao kasi hindi naman lahat ng tao naniwala. Siyempre, hindi naman pwedeng makapasok ka sa kaharian na hindi ka naman naniniwala na mayroong itatatag na kaharian ni David. Kasi si David, kapatid, sangayon sa Revelation, offspring Christ is the offspring of David. Lahi, si Kristo, lahi ni David. Hindi man nauna si Kristo kang David. So, kinuha ang lahi ni Kristo doon kang David. Kaya nga sa Revelation, ang sanga the righteous branch, mamaya basahin ko dyan, na sa panahon na yan, tatawagin si David na righteousness. Oo, mamaya. So, kanina, pinatunayan ko na ang mga punto natin sa Acts 15, Amos 9, binasa ko na kanina sa iyo, na ito palang mga talata, nag-represent pala ito sa panahon sa loud cry. Oo, kasi binasa na natin yung second book 2 ng 16. Tapos binasa natin ang Patriarchs and Prophet na ito pala, kinote ito ni Sister White na ito pala yung mangyayari sa latter days. Tapos binasa pa natin ang
ang Hosea 3, versikulo 4, mangyayari na hanapin nila ang Panginoon na kanilang Diyos at si David na kanilang hari sa huling araw. So hindi ang rules of interpretation hindi man pwede na nangyari na kasi sa huling araw man ang ginamit at pinatunayan din sa Spirit Prophecy na yung event na yung pagtayo ng kingdom, yun pala sa panahon ng latter days doon sa pag-preach na ng 11-hour laborer sa Matthew chapter 20. So, kinot yan ni Sister White. So, ibig sabihin, ito nga kingdom, yung tanong mo, para ba sa lahat? Ay para sa lahat ng naniwala. Nang pero hindi lahat ng tao na makapunta doon, kasi hindi naman lahat naniwala eh. Lahat lang na naniwala. So makapunta ron. Kasi hindi naman didiretsos langit. Kaya nga, ang Daniel 2, event yan siya by stages na ang dulo niyan second coming. Mamaya, papatunayan ko sa iyo na sa dulo ng fulfillment niyan, sa pinakalas ng magader na lahat ng maliligtas, kasi gagather niya yan, brad eh. Hindi naman pwede na meron sa Japan, meron sa Pilipinas, meron dun sa, parang quitis daw na magsulputan. Hindi. Igagather niya lahat. Mamaya, papatunayan ko sa iyo na lahat ng maniniwala sa mensahe na merong Kingdom of David, igagather niya lahat. Hindi watak-watak, sa isang lugar talaga. Kaya nga, may kaharian, yung tatayo niya kaharian, yung subject nun, yung mga igagather niya. Kasi, sinasabi ko sa iyo na hindi man pwedeng may trono, walang kaharian, walang subject. So, pagdating sa Panginoon, hindi na isi-sit up dahil sit up na before second coming. Kasi, ang punto lang dyan na hindi masyadong mabigyan, mahirapan pag-present kasi nga, isi-sit up sa second coming, sit up na eh. Samantalang dito, sitting up, magkaiba ang sitting at sa na-sit up. Kaya ngayon, sa second coming, magkakakontradict kasi sa second coming, wala namang mga kaharian dahil sa civil last place, giba na lahat ng kaharian. Samantalang sa Daniel 2:44, may mga existing pa na mga hari. So yun nga, ang mga contradiction doon na walang rules of interpretation. Sige. Basta sa Amos diyan na pagtayo ng kingdom, hahanapin ng mga Gentiles ang Panginoon nilang Diyos sa huling araw. Kasi nakita nila meron mamaya hindi pa kasi tayo nakarating do sa subject eh. Andun pa lang tayo kung when, how, wala pa tayo sa how, nandun pa tayo sa when na tinitingnan natin when, kailan, doon pa tayo sa when. Na matatatag ba talaga? Kailan? Huling araw. So, anong event siya? Binasa sa 2SM page 16 na Kasi nga Brad, saglit lang Brad. Ang missing link nga ang inipresent ko sa iyo, nandyan na tayo, tanggap naman natin 'yan. Pero ang pinipresent ko sa iyo yung missing link ba? Ibig sabihin yung wala doon sa understanding ng majority, kahit sa ISDARM o sa IMS, wala 'yan. Pero ang Bible kasi, sabihin ko sa iyo, ang Biblia, walang dekorasyon diyan. Walang nakalagay dyan ni tulpok ni kudlit na sayluan, sa ngayong pa sa Bisaya na walay sayluan hangtod na ang tanan matuman. Mas sayon pa mawala ang langit at ang lupa kaysa sayluan ni kudlit ni tulpok. So, ibig sabihin, yung mga binabasa ko sa iyo, hindi yun pwede na baliwalain kasi lahat nga ng nakasulat ay
sabi doon, all scripture is given by inspiration. So wala siyang dekorasyon. So itong mga binabasa ko sa iyo, yung missing link na hindi naintindihan, hindi napag-aralan ng mga 70 Adventist, itong nakalagay sa Biblia na malinaw ito, na meron talagang event. Ang Diyos talaga ang magtatayo. Okay. Naintindihan naman kita bro, regarding sa single kasi nasabi mo, at saka kaya nga nagkakaroon tayo ng, study sa particular sa doctrine na ito, eschatology na ito. Kasi nga, gusto ko yung meron na akong idea regarding sa eschatology. Yung pag-insert na lang kung saan sa banda. Oo. Malalaman mo. Ito before loud cry kasi ang setting up. Kasi sa loud cry, makikita ng mga tao na nakatayo na siya ang kaharian. Kasi ganito, katulad sa Great Controversy. Sa Great Controversy at sa Air Lightings, mayroong the deliverance of the saint. Yung word na deliverance of the saint. Ang tanong, saan siya i-deliver? Yung deliverance of the saint, saan siya i-deliver? Sa langit ba? Agad? Hindi. Ibig sabihin, mayroong gathering. Merong great gathering na binanggit dyan na merong i-gather sa isang lugar. Kasi the deliverance of the saint, hindi pa yan ang second coming. I-deliver, dadalhin ang mga, pag sinabing word, the deliverance of the saint, meron paglalagyan ang mga banal. Wala pa doon ang second coming. Pag matanong, saan i-deliver? Hindi natin masagot. Kaya dito, sige Brad. Jacob's time of trouble. Sa Jacob's time of trouble, meron na bang dyan? Nakasit up na ba yan? So mamaya nga kasi nandun pa lang tayo sa when Wala pa tayo sa how at wala pa tayo doon sa nandun pa lang tayo sa when. Sa where, medyo papasok na tayo sa where, kung saan. Sa how, wala pa. Ang importante kasi rito, Bible-based, maintindihan natin, kahit nga walang spirit prophecy, may deliver natin ito. Kasi from Genesis to Revelation ang presentation ng kingdom. Tapos ang kingdom, ang pinag-uusapan sa kingdom of grace and the kingdom of glory lang tayo. So ang pinipresent ko sa iyo ngayon, kingdom of glory, before Christ coming. Hindi man pwede dalawa ang maghari sa trono. Kaya, before Christ coming, ang maghahari dyan si antitypical David. Wala pa man si Kristo. Pagka second coming, hindi na si Kuha na maghahari niyan. Si Kristo talaga. Siya man ang Lord of Lords, Kings of Kings. So wala man tayong tutol doon. Doon lang tayo sa before Christ coming. Yung sitting up ba? Kasi pagdating ng Panginoon, hindi naman siya magsi-sit up na. Kay sit up naman lahat. Event and second coming. Pagdating ng Panginoon, kukunin naman lang ang mga banal. Wala naman siyang isi-sit up dyan. Kasi event and second coming. Event siya ba? Ito kasi may stages. Ang chapter 2 may stages. Ang bato galing sa bundok. Tapos yung bato na galing sa bundok, may kahulugan. Ang bato may kahulugan. Ang larawan may kahulugan. Tapos pagkatapos pagbangga ng bato, ang bato lumaki, naging bundok. So yun kasi ang tinitingnan natin ng mga stages, may mga transformation ba? Okay, patuloy tayo. Okay. So, pinatunayan ko na sa iyo yun. Sa ngayon sa balikan mo na lang. Dito tayo. Dito sa binanggit dito, binasa ko na sa iyo ang Isaias 9, Isaias 9, versikulo 6 or 7, na prediction ito sa panahon ng mga Israelites, mga Hudyo, before Christ first coming, in-expect na talaga nila bro na kung darating yung Emmanuel, yung Kristo, yung Messiah, itayo niya talaga ang kingdom of David. Kaya nga dito sa verse 7, sabi rito, at sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sikap ng Panginoong ng mga hukbo. Dili malalis, kinsa man ang magtukod sa trono ni David, ganina ra nato gipambasa na
isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Ang magagawa nito, ang Panginoon mismo. Okay, itong Isaias, before Christ's first coming ito, in-expect na ng mga Hudyo. Pagdating na, doon na tayo, laktaw tayo sa pagdating na mismo ni Kristo. Pagdating ni Kristo sa Acts chapter 1, sa propesya ni Jesus Christ before Christ's first coming. Sumala lagi diri Brad, kung mituog yun ta na ang Biblia wa gyud dekorasyon. Sangayon talaga sinabi rito, isasagawa ito ng sikap ng Panginoon. Hindi na sinabi diyan kung yung detalye. Ang atin dito pananampalataya, Panginoon talaga nagsabi na isasagawa. Pero kung itanong mo kung alam ko ba kung paano siya ang proseso, hindi ko alam. Kasi dito, ang tinitrace natin dito na mangyayari talaga. Kasi hindi babalik ang pulong sa Ginoo, hindi babalik sa Kanya na walang kahulugan, walay pulos ba. So sabi rito, sa lukluk siya mismo, sa prophecy niya, may prophecy na first coming of Jesus. Pag nakarating doon, ang second sa verse 7 na sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman, isasagawa ng Panginoon. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon mahukbo. So, ititrace natin na ang pagtatag pala ng trono ni David, ang Diyos, sa sikap ng Diyos, siya ang gagawa. Pero ang detalyado nito, kung paano, ay hindi natin mabasa kasi hindi binigay na ganito, ganyan. Hindi. Ang pinapaalam lang dito na meron talagang pagtatayo ng kingdom na ang mangunguna, ang gagawa, kapangyarihan ng Diyos. So, yun. So, dito na tayo sa pagdating na ni Kristo. Kasi before Christ, expectation nila na pag dumating ang Messiah, itatayo ang kaharian ni David. So, dito na tayo sa Acts 1. Sa pagdating ni Kristo, Acts chapter 1 o buhat kapitulo 1 bersikulo 6 ug 7. Tanawa ha. Tinanong siya nila na sila'y na nagkatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga? Patuloy tayo sa verse 6 ng Acts chapter 1. Basta ang atin dito kingdom of glory ito. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Verse 7, sagot ni Jesus Christ. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam sa mga panahon o ang mga bahagi ng panahon na itinakda ng aking Ama sa kanyang sariling kapahamalaan. So, ibig sabihin, meron na palang timetable, meron na palang itinakda ang Ama kung kailan ito mangyayari, pero ang sagot ni Jesus Christ, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam sa mga panahon o sa mga bahagi ng panahon na itinakda ng aking Ama. Hindi niya sinabi na hindi mangyayari, pero sinabi niya, hindi ipinaalam sa inyo na malaman ninyo, kundi ito itinakda na ng aking Ama. Hindi dito sinabi kung kailan, pero sinabi niya, merong panahon na itinakda ang aking Ama na gagawin niya ito. Hindi niya sinabing hindi gagawin, pero merong timetable. So, ang tanong, kailan? Ang Acts chapter 1 verse 6 at 7. Basahin natin ang Mount of Blessing. Mount of Blessing 107. Pwede mo siyang i-take note para masabayan mo siya at mabasa mo personal. Ibibigay ko yung paragraph para mabilis mong mahanap. Mount of Blessing 107, paragraph 3. Doon punta ka sa paragraph 3. Ganito ang komentary. The disciples of Christ were looking for the immediate coming of the kingdom of His glory. But in giving them this prayer, Jesus taught that the kingdom was not then to be established.
sinasabi pala ni Jesus Christ na hindi pinaalam sa inyong panahon sa mga bahagi ng panahon ay tinakda ng aking Ama. Ang ibig niya palang sabihin na sa inyong panahon hindi itatatag ang kingdom of glory. Sabi dito ha, the disciples of Christ were looking for the immediate coming of the kingdom of His glory, but in giving them this prayer, Jesus taught that the kingdom was not then to be established. Hindi sa kanilang panahon established. They were to pray for its coming as an event yet future. So ito na event, mangyayari ito sa hinaharap. But this petition was also an assurance to them. Ito na prophecy, binigyan ng Diyos ng kasiguraduhan sa kanila. Oo. While they were not to behold the coming of the kingdom in their day. So hindi nga darating sa panahon nila ang pagtayo ng kingdom. The fact that Jesus bade them pray for it is the evidence that God's own time, it will surely come. So, Mount of Blessing 107, paragraph 3. Oh. Oh, MB. Paragraph 3. Okay. So, malinaw na hindi sa kanilang panahon, kundi ito ay yet future. Pero sigurado, Jesus bade them pray, for it is the evident that in God's own time, it will surely come. Talagang matatayo talaga yung kingdom na yon. Okay, patuloy. So, pinatunayan na natin kanina na mangyayari yon sa last days. Okay. So, dito tayo. Ito nga kingdom, pinangako to ng Panginoon, Brother Ayan J. Dito sa Psalms 105, versikulo 8, hantod sa 11. Kini nga, ito nga itatayo na kakaharian, pinangako na ito. Dito sa Salmo 105, versikulo 8, hantod sa versikulo 11. Basahin natin. At pinagtibay yaon sa 8 na. Salmo 105, versikulo 8 hantod sa 11. Moni. Kanyang inaalala ang kanyang tipan magpakailanman, ang salita na kanyang iniutos sa libot salit saling lahi. Verse 9. Ang tipan na kanyang ginawa kang Abraham, at ang kanyang sumpa kang Isaac. At sa 10, at pinagtibay yaon kang Jacob, na pinakapalatuntunan sa Israel, na pinakawalang hanggang tipan. Verse 11, na nagsasabi, na sa iyo ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kapalaran ng iyong mana. So, yung Kanaan na yan, yung sinasabi ko sa iyo, na Kanaan, sangayon sa Soponias o Sipanaya 2:5, na yung Kanaan noon, naging Palestinian. Oh. So, ano yung kapalaran ng iyong mana? Ibibigay ko ang lupain ng Kanaan. Ano yung Kanaan? Yun yung Palestine, yun yung Promised Land. Okay. Yun na yung ano. So, meron tayong yung ibibigay niya yung lupain ng Kanaan na kapalaran. Pag sinabing kapalaran, destiny ba? Oh, kanang kapalaran ng iyong mana. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, yung Kanaan, ang mana na ipinangako ng Panginoon na Kanaan na Palestine ngayon, ang buong teritoryo ng mana ang binanggit dyan. Oo. Okay. Patuloy. Sang-ayon sa Prophet and Kings, page 19, paragraph 2. Prophet and Kings, page 19, paragraph 2.
Sang-ayon sa Prophet and Kings, page 19, paragraph 2, the children of Israel were to occupy all the territory which God appointed them. Those nations that rejected the worship and service of the true God were to be dispossessed. Ang ancient Israel pala na pinangakuan ng Diyos na ma-occupy nila ang lahat ng territory doon sa Kanaan nung first Exodo. Gusto ng Diyos na ma-occupy ang lahat ng territory ng Canaan. Ngunit, those nations that rejected the worship and service of the true God were to be dispossessed. Hindi talaga nila naangkin yung buong teritoryo ng Kanaan. Kasi nga, dahil sa reneject nila ang pag-worship, tapos ang totoong pag-serbisyo sa Diyos, yun ang dahilan na hindi talaga nila naangkin ang all territory of Canaan. Sabi dito, but ancient Israel did not fulfill God's purpose. So, kailan yun mangyari? No? Yung pangako ng Panginoon, marirenew yun, mababago. In the last days of this earth history, God's covenant with His commandment-keeping people is to be renewed. Na-renewed ba? Na bago. Ang pangako niya doon sa ancient Israel, na bago na doon na sa modernong Israel. Tingnan mo ha, na bago na. So yung mga pangako ng Panginoon sa unang Israel, sa ancient Israel, na bago doon na sa modernong Israel. So aking babasahin. Ha? Ano, Brad? Kuha nito. Prophet and Kings, page 19. I-take note mo na lang, tapos balikan mo na lang pagka may time ka. Prophet and Kings, page 19, paragraph 2. Tapos, Prophet and Kings, 299, paragraph 1. Na ma-renew. Yung pangako niya sa ancient Israel, hindi man na-dispossess man, hindi man na-fulfill ang covenant of Jehovah, so ma-renew siya sa modernong Israel na. Ito, mababasa ito sa Prophet and Kings 713, paragraph 1. Pakitik note mo na lang. 713, paragraph 1. Babasahin ko. That which God purposed to do for the world through Israel, that chosen nation, He will finally accomplish through His church on earth today. These witnesses for God are numbered among the spiritual Israel, and to them will be fulfilled all the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. So, ang pag-restoration pala ng Kingdom of David na ipinangako ng Panginoon, doon pala mangyayari yon sa He will finally accomplish through His church on earth today. And to them will be fulfilled all the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. So, sa last days pala matutupad yon ng pagtayo ng tinatawag na kingdom. Kingdom. So, dito na tayo sa gathering. Bro. Ano, patuloy na ako? Okay. Wait lang ha.
So, dito tayo sa gathering. Isaias 11. Dito muna ako sa dito muna ako sa Jeremiah. Jeremiah 23. Balikan ko yung Jeremiah. Okay. Okay na, bro? Okay. Bro, patuloy na ako. Patuloy na ako? Patuloy na ako? Wala kang boses. Sige, sige. Dito sa Jeremiah chapter 30. Kasi binasa natin kanina ang iba't ibang mga propeta. Dito tayo sa Jeremiah. Kasi hindi pa tayo nakabasa ng Jeremiah. Sa Jeremiah chapter 30, versikulo 3, 4, tapos 24, muna ang gingon. Sapagkat narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik mula sa pagkabihag ang aking bayan, Israel at Huda. Sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanila, sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Ang mga ito, ang mga salita ng Panginoon, na sinalita ng Panginoon tungkol sa Israel at tungkol sa Huda. Ano ang sabi? Pababalikin mula sa pagkabihag ang Israel at Huda. Kasi sangayon sa James chapter 1, versikulo 1, kinukumusta ni Santiago o no James ang 12 lipi ng Israel na scattered abroad. So merong prophecy, kapatid, na mula sa pagkabihag doon sa mga bansa, ang Israel at Huda, pababalikin niya, sangayon sa binasa natin kanina, no, pababalikin niya sila sa lupain. Kailan mangyari? Ang tanong, kailan mangyari? Na pababalikin niya. Kailan mangyari yon? Sa versikulo 24, ganito. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa maisagawa. Ano yon? Yung pagpapabalik. At hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso, sa mga huling araw ay iyong maunawan. Kailan? Sa huling mga araw. Jeremiah chapter 30, versikulo 3, 4, tapos 24. Patuloy, Jeremiah 23, verse 3. Ganito. At aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain. Ang pagpipisan, yung gathering, sabi rito, at aking pipisanin ang mga nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain. Ang pagpipisan kaya saan? Sa lahat ng lupain.
na aking pinagtabuyan sa kanila at aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan at sila'y magiging palanak at magsisidami. Versikulo 5. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David. Skinso o sino ang ibabangon niya? Ako'y magbabangon kang David na matuwid na sanga at siya'y maghahari na gaya ng hari at gagawa ng may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Versikulo 6. Sa kaniyang mga karawan ay maliligtas ang Huda. Meron pang pagliligtas. At ang Israel ay tatahang tiwasay. At ito ang kanyang pangalan ay tatawag sa kanya ang Panginoon ang ating katwiran. Sino ang itatayo niya? Ibabangon niya? Ako'y magbabangon kang David na matuwid na sanga. Kailan ito mangyari? No? Ang tanong niya, kailan mangyari? Sa mga huling araw, sang-ayon sa versikulo 20. At hanggang sa kanyang may sagawa ang haka ng kanyang puso, sa mga huling araw ay lubos ninyong mauunawaan. Klaro na ang pagtukod o ako'y magbabangon kang David na matuwid na sanga at siya'y maghahari na gaya ng hari. Kailan? Sa mga huling araw. Huling araw. So, binasa natin ang Jeremiah, binasa natin ang ibang mga teksto na nagkakasang-ayon ang mga propeta. So, punta tayo sa kang propeta Isaias. Punta tayo kang propeta Isaias na mayroong bang tinatawag na gathering. Ito, Isaias Kapitulo 2, versikulo 2, hantod sa 3. At mangyayari, break muna tayo. Break muna tayo. Kay, di ko napansin, 11:45 na. So, break tayo kasi dito ako naputol. Tapos mamaya, i-explain, ko na naman sa'yo. Okay lang na mag-break tayo pas mamagitan ng prayer? Sige, ikaw lang mag-pray. Okay. Sige, magla-live na lang ako ulit, tapos add kita ulit. Ganon. Parehas pa rin na setup. Ha? Sige. Tapos, mag-chat-chat na lang tayo kung okay ka na or okay na rin ako para sa patuloy. Sige, bye-bye.